We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. Magnitude 7.2 na lindol, yumanig sa bansang Taiwan kaninang umaga. Sitwasyon ng ilang Batanggenyong OFW sa Taiwan, alamin. Dalawang magkatabing bahay sa Batangas City, nasunog. Roro vessel at isang barge nagbanggaan sa bahagi ng Verde Island sa Batangas City. Isang pasahero sugatan. Lalaking napaulat na nawawala noong Marso, kalansay na ng matagpuan sa isang ilog sa Ibaan, Batangas. At mahigit 20 kaso ng estudyanteng may kuto na itala ng DepEd Batangas City mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Tips para iwas kuto, alamin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Kasabay ng mainit na panahon, nasunog ang dalawang magkatabing bahay sa Batangas City. Nakatutok si Paul Hernandez. Nagliwanag ang paligid sa residential area ng Barangay Kuta sa Batangas City dahil sa naglalagablab na apoy na tumutupok sa dalawang bahay sa lugar pasado alas 9 kagabi. Sa isang kwarto ng nasa unahang bahay na ito sinasabing nagsimula ang apoy kung saan gawa sa light materials ang second floor ng bahay. Pumutok daw ang electrical wiring sa kisame at mabilis na nagliyab. Sobrang lakas po, para pong bombang sumabog, ganyan po. Tapos wala, lahat po. Isa yun sa sinisilip, apart from that, yung mga cooking appliances nila, isa yun sa mga ano din nila tinitingnan. Whether it's electrical or kung anong gamit nila na cooking, yun ang hindi pa confirmed. So, yun yung mga anggulo na chinecheck ng aming investigators. Walang naisalbang gamit ang mga nasunugan. Wala namang nasugatan sa mahigit 10 individual na apektado ng sunog. Sinip po namin yung lola namin. Bedridden. Pagka buhat-abot po na akin lola, bumagsak po yung kisame. Buti po yun ay nabuhat agad. Yung na-late-late lang po na konti, baka may nadamay pa. Itinaas ng BFP Batangas City sa unang alarma ang sunog. Tumulong na rin ang ilang fire volunteer sa pag-apula ng apoy. Nagpaalala ang otoridad sa pag-iingat sa sunog kahit tapos na ang Fire Prevention Month. Pinaka-common talaga sa ngayon, pagka usually night o gabi, mga electrical, and then pag magluluto, make sure na babantayan mo talaga. Bayanihan ang magkakapit-bahay sa pagbibigay ng damit sa mga nasunugan. Nagpaabot na rin ng food packs ang CSWDO sa mga apektadong pamilya. Pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kaanak ang mga residenteng apektado ng sunog. Inaalam pa ang halaga ng pinsala sa sunog. Nagpapatuloy din ang investigasyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Yumanig ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan kaninang umaga. Kaugnay niyan, nangangamba sa kanilang kaligtasan ang ilang Batanggenyong OFWs doon matapos ang nangyaring lindol. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. .58 ng umaga kanina nang yanigin ng magnitude 7.2 na lindol ang bansang Taiwan. Sa video na kuha ng netizen na si Rayray, kita ang pag-uga ng mga ilaw sa isang factory sa Taiwan City. Lumabas sa gusali ang mga empleyado para mag-evacuate. Bagamat malayo sa epicenter, malakas na pagyanig din ang naramdaman ni Mark, Alvin at Ronnie na nagtatrabaho bilang factory workers sa New Taipei, Taiwan. Sa 8 taon raw nila doon, ngayon lang daw sila nakaranas ng ganito kalakas sa pagyanig. Mahina muna po nagsimula, tapos hindi po nawawala, dire-diretso sa palakas po ng palakas. Natataranta na po yung mga tao. Pinipilit pa rin pong kumalma, kahit natatakot na rin po. Doon po sa aming part, may mga tumigil na pong sasakyan, talagang senyalis po na malakas po yung lindol. Parang nakasaya ako sa bangka na
inuuga. Ngayon, kasi sobrang lakas ngayon. Kasi before, parang hindi naman po gano'ng kalakas. Kasunod nito, nagpalabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS sa mga lugar na nakaharap sa Pacific Ocean dahil sa inaasahang taas ng alon. Pero alas 10:33 rin kaninang umaga nang kansilahin ang warning. Yung 4 lang naman yung lugar na na-identify namin is Batanes Group of Islands, Ilocos Norte, Cagayan, and Isabela. If you look at the map, magkalapit yan, wala nang dapat silang itahamba. Pwede na, back to normal na tayo. Bagamat may pangamba sa mga aftershock sina Mark Alvin at Ronnie, tiniyak naman nila sa kani-kanilang pamilya sa Pilipinas na ligtas sila ngayon. Sa pamilya ko dito sa Pilipinas, pag po kayong magdala, okay naman po kami dito. Sana po yan, ipagdasal po nila, hindi lang po ako, kundi lahat po ng mga Pinoy dito, lahat po ng mga tao dito na wala pong sino man ang masaktan. Sana po yung matapos na, yung lindol na hanggang doon na lang po sana yun. At kami naman po okay naman po dito. Patuloy ang monitoring ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para malaman ang lagay ng nasa 150,000 na mga OFW sa nasabing bansa. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sa kaugnay na balita, kasunod ng inilabas na tsunami warning ng PHIVOLCS sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas, kung saan napabilang sa listahan ng probinsya ng Quezon, agad inalerto ng Philippine Coast Guard o PCG Southern Tagalog ang mga substation sa Quezon Province. Nagkaroon daw sila ng koordinasyon sa mga mangingisda at mga may-ari ng bangka. Wala raw napaulat na anumang insidente ng tsunami sa lugar. Nalift na rin daw ang tsunami alert sa probinsya, pero hindi pa rin daw nagbabalik ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Pulilio Island. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa lugar. Hindi mo yan automatically i-resume, no? We will still monitor it and wait for further advices sa amin. Sa ibang balita, daing ng ilang consumer sa Lipa City ang 50 pesos na taas presyo sa kada 11 kilograms ng LPG. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Kung may bahagyang pagbaba sa presyo ng diesel at kerosene sa pagpasok ng buwan ng Abril, kabaliktaran naman ito ang pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. 50 pesos daw ang itinaas sa presyo ng kada 11 kilograms na binibiling LPG ng negosyanteng si Joyce Ann. Ang dating 800 pesos na binibili niyang tangke ng LPG, sumipa na sa 900 pesos ngayon. Malaking adjustment daw ang kanyang ginawa para kahit papaano ay hindi maapektuhan ang kanyang mga suki sa kanyang mga panindang merienda. Hindi na po agad-agad pwedeng magtaas ng presyo kung yung customer ay sadyang yun na ang alam, yung presyo po, yun na po ang alam. Kaya hindi po basta-basta magtataas. Nagle-less na lang po sa paggamit ng harina, ng mantika, gayon po. Tingin naman ng ilang LPG retailers, posibleng epekto ng mataas na demand ang pagtaas din sa presyo ng produkto. Sa madaming pagkonsumo po, sa dami ng tao sa bahay, tsaka po marami pong tulad po ng mga negosyo po. Sa world market, yun po yung ano niya. Kasi hindi naman po kami basta ng ganong presyo kung hindi po galing din sa management. Pero sa demand, sa dami na rin po siguro ng mga household na para convenient ang pagluluto nila. Dahil sa pagtaas sa presyo, minabuti na lang ni Louie na gumamit ng tungko o kahoy sa pagluluto ng kanilang pagkain. Bukod daw kasi sa nakakatipid, mas malasa raw ang pagkain niluto sa kahoy. Para hindi mawala sa ating tradisyon ng mga paggano ng kahoy. Tsaka maganda magluto sa kahoy. Tsaka malaki talagang maititipid. Pagka ang lulutuin ay yung matagal na mga palambuti, sa kahoy para matipid sa LPG. Ipinapayo pa rin ng Department of Energy ang pagtitipid sa konsumo sa langis habang hindi pa sigurado ang magiging galaw ng presyuhan ng produktong petrolyo at LPG sa mga susunod na araw. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Hindi airborne disease ang pertussis o whooping cough ayon sa DOH Calabarzon, pero pwede raw tamaan ng sakit ang anumang edad. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Nang matapos ang COVID-19 pandemic, bilang na lang ang bumibili ng face mask kay Princess. Pero nitong mga nakaraang araw, napansing may paglakas kahit papaano sa benta niya. Kung sa dati ay mas madami, ngayon ay bumabawi naman. Nakaka 50 pesos sa isang araw kami. Bili ng Department of Health o DOH sa gitna ng tumataas na kaso ng pertussis sa bansa. Ugaliing mag-face mask at iwasang makihalubilo sa mataong lugar kung mayroon ka ng sintomas. Hindi airborne ang pertussis.
natatransmit daw ang sakit sa pamamagitan ng droplets. Nabahingan, naubuhan, or for some other reason, yung sipon, no, na lipat. So, doon lang naman po siya nagkakaroon ng transmission. No? So, hindi po siya tulad ng COVID na airborne. Sabi ng DOH, hindi dapat magpanik ang publiko, pero hindi rin naman daw dapat ipagkibit-balikat ang pag-iingat. May 81 confirmed cases sa Calabarzon mula January 1 hanggang March 30. Preventable at treatable daw ang sakit. Nagsasagawa ang Batangas City Health Office ng Information Education Campaign sa mga barangay sa lungsod tungkol sa kahalagahan ng pagbabakuna na layong maiwasan ang panganib ng sakit. May naitatala na ring suspected cases sa lungsod. Maging matatanda ay maaaring kapitan daw nito. So, common po si pertussis below 1, specifically po nasa less than 6 months. 1/3 ng kaso, yun po yung mga naapektuhan. Pero hindi po ibig sabihin na hindi na po pwede maawa yung ibang age groups. Samantala, nagpapatupad na ng price freeze sa basic commodities sa lalawigan ng Cavite na nasa ilalim ng state of calamity kasunod ng pertussis outbreak. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Huwebes, April 4, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Batangas City, Taysan at Lubo, Batangas. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Bunsod ng massive replacement ng mga insulator at iba pang gawain sa mga linya ng kuryente. Samantala, bukas din ilang barangay sa Tanawan City at Balete, Batangas ang mawawalan din ng supply ng kuryente. Simula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng construction ng topping pole at pagpapalit ng mga nabubulok na poste kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagbanggaan sa bahagi ng Verde Island sa Batangas City ang Roro vessel at isang barge. Ang isang pasahero sugatan. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, tiniyak ng Philippine Coast Guard o PCG Southern Tagalog na walang ulat ng oil spill o pagtagas ng langis sa karagatan matapos ang insidente. Nayupi at nasira ang bahagi ng Roro vessel na ito nang dumaong sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro madaling araw kanina nang makabanggaan umanong isang barge sa katubigang sakop ng Verde Island sa Batangas City. Sugatan ng isang pasahero ng Roro na biyaheng Batangas-Calapan. Sa inisyal na impormasyon ng Philippine Coast Guard o PCG Southern Tagalog, lula ng barko ang hindi bababa sa 40 pasahero at mahigit 40 crew. Meron siyang abrasion and laceration sa mukha, no? And sinalubong natin siya immediately pagdikit ng barko. He was taken to a hospital sa coordination na rin natin sa CDRMO ng Calapan City. Mula naman sa Calaca, Batangas ang barge na kargado ng sako-sakong semento na patungong Semirara sa Antique. Hindi pa malinaw ang sanhi ng banggaan. Maganda naman daw ang lagay ng dagat ng mga sandaling iyon. Madaling araw, may kadiliman. Kaya nga ang titignan natin dyan is yung mga navigational lights, no? The technical issues of the ships. Kung meron bang kapabayaan or kung ano mga problema yung mga barko na yon. Walang naiulat na oil spill sa pangyayari. Parehong nakadaong sa Calapan ng sasakyang pandagat na sangkot sa insidente. Sinisikap makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang may-ari ng Roro at barge na sangkot sa banggaan. Wala pa ring pahayag ang marina tungkol dito. Sa official statement ng pamunuan ng Roro vessel, sinabi nila nga nakikipagtulungan sila sa investigasyon ng mga otoridad. Samantala, nag-issue na rin ng suspension order yung marina para sa kanilang safety certificate. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bagamat bahagyang nabawasan ang mga lugar na makararanas ng heat index na nasa danger level, magpapatuloy pa rin ang maalinsangang panahon. Ridge ng high pressure area pa rin ang iiral at magdadala ng maaliwalas na panahon. Mas mababa rin ang tsansa ng ulan ngayon sa halos buong bansa.
Base sa datos ng Metra Weather, mababa naman ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon, maliban sa ilang bahagi ng Quezon. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Naitala ng DepEd Batangas City ang mahigit 20 kaso ng estudyanteng may kuto mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ang tips para iwas kuto alamin sa report ni Paul Hernandez. Ang tindi ng sikat ng araw, walang dudang nakakapag-init at nakakapangati rin ng ulo. Ang paniniwala ng ilan sa sanhi niyan, ang small but terrible na mga kuto. Ayon sa isang medical doctor, gusto raw kasing pamahaya ng mga lisa at kuto ang mga mamasa-masang anit. Dito raw sila nakakapag-reproduce, pero wala naman daw talagang pinipiling panahon ang panganganak at paglipa ng mga kuto. Parang any season naman, posibleng magkaroon ng ganong cases. Mas na-emphasize lang siguro ngayong tag-init kasi syempre pag sobrang init napapawisan yung ulo, so talagang kakamutin. So talagang nakikita na nagmo-moist yung ating scalp. Sa surveillance ng DepEd Batangas City, simula nitong Enero hanggang Marso ngayong taon, mahigit 20 ng mga estudyante ang positibong may kuto. Mabilis daw ang hawaan kung may isa sa miyembro ng pamilya ang meron din ito. So for example, sa isang tahanan, so meron ang isang mag-aaral natin, so posibilidad na talagang magkahawahan. Para maiwasan, importante ang proper hygiene. Huwag magbabad sa initan, iwasan ang hiraman ng gamit, umiwas sa matataong lugar, magsuyod ng buhok, regular na magpalit ng mga personal na gamit, gumamit ng anti-parasite o anti-lice shampoo. Dapat daw agapan ang pagdami pa ng kuto bago pa man makaapekto sa pag-aaral ng mga mag-aaral. May ginagawang health inspection at information drive ang DepEd sa mga eskwelahan para makaiwas sa kuto ang mga estudyante. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, April 4, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Calacas City at Balayan, Batangas. Magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat ng mga poste at row clearing ng mga linya. Handang-handa na ang Letran Lady Knights, Perpetual Lady Altas, LPU Lady Parrots at JRU Lady Bombers para sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament na magsisimula ngayong linggo, April 7, 12 noon, live sa GTV. Narito ang report ni Denise Abante. Sabik nang bumalik sa court ang mga miyembro ng Perpetual Lady Altas. Nabitin kasi ang kanilang kampanya noong Season 98 nang ma-eliminate sila sa semifinals. Kaya naman gustong-gusto nilang makabalik sa Final Four at tumuloy-tuloy na hanggang finals. Yung preparation siyempre is training. Then yung mga kulang namin nung last season, medyo nag-focus kami doon. Tsaka yung mga rookies, kailangan magkaroon sila ng chemistry sa team para maganda yung galaw sa loob ng court. Yung mga ligang sinala namin din na pre-season for preparation din namin patungong season 99. Kung ano kami nung last season, 98, yung energy namin papuntang NCAA season 99 is mas dik-dik kami pumasok ng Final Four. Bagong season, bagong coach naman para sa Letran Lady Knights, pero bigating coach naman. Si Coach Oliver Almandro ay tanyag na coach sa collegiate at professional leagues, pero maraming di nakakaalam na player siya ng Letran men's volleyball team noong dekada 90. During those time kasi na panahon namin, hard work ang puhunan talaga. No extrinsic motivation. All hard work like us. Talagang we work our way up. So we want our players not to be extrinsically motivated. We want them to make their own hugot ba? Motivation in themselves and for the love of the school and for the love of their family. No more, no less. Nung una po, syempre, na-overwhelm kami kasi si Coach Oliver na yan. Tapos, madali naman siyang makisama sa amin. So, hindi kami nahirapan mag-cope up sa bagong sistema rin na pinresent niya sa amin. Ang Season 98 finalists naman na LPU Lady Pirates, puspusa na ang paghahanda para sa darating na Season 99. Maganda yung naging off-season namin, yung preparation namin for this incoming NCAA kasi marami kaming leagues na nasalihan, maraming mga competition na dumating. Kaya yung mga bata,
yung chemistry nila unti-unting nabubuo. Actually, mas marami nga po yung bagong recruits kaysa sa mga sa before. And nakakatuwa po kasi naka-adapt agad sila sa system ni coach. And nagkaroon kaagad kami ng magandang chemistry. Chemistry din ang tinatrabaho ng JRU Lady Bombers. Papasok sa Season 99 pero makakamit daw nila ito, daanin lang sa tiyaga. Ang challenges ngayon sa amin, for me, is yung team chemistry, no? Kasi ilan lang naman yung seniors, tapos we have a couple of freshmen, tapos may mga transferees kami na ready to play na, pwede na maglaro, and may mga sophomores and juniors. So medyo iba-iba siya yung composition. Hindi naman po on the spot na bibuild ang chemistry ng isang team. Parang everyday po yan binibuild and then nakikinig lang po kami kung ano po yung sinasabi po ni Coach Mia. Ilang tulog na lang, bakbaka na sa volleyball court. Abangan ang NCAA Season 99 Indoor Volleyball Tournament sa darating na linggo, April 7, live sa GTV alas 12 ng tanghali. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Muling pumirma ng kontrata si 24 Oras anchor at GMA Integrated News Pillar Mel Tiangco sa GMA Network. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa loob ng halos 3 dekada, isa ang kanyang pangalan at boses sa mga narinig ng mga manonood sa paghahatid ng balita at kwento Visayas at Mindanao ng mga Pilipino. Pagpakailanman. Mula sa saksi hanggang sa maging isa sa kauna-unahang anchor ng nangungunang news program sa bansa, ang 24 Oras. Ito ang 24 Oras. At ngayong 2024, pinagtibay niya ang patuloy na pagganap sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Muling pumirma na kontrata ang Kapuso News Pillar na si Mel Tiangco bilang anchor ng 24 Oras. Official, Miss Mel Tiangco is still a loyal Kapuso. Pinangunahan niya ni na GMA Chairman Atty. Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, at Senior Vice President for Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso. Si Mel, or Tita Mel, as she is fondly called by everybody here, in GMA and in GMA Kapuso Foundation, ay hindi lamang icon, kundi isang institusyon na. Sapagkat ang puso ni Mel ay talagang nasa tamang lugar at alam ng mga tao na hindi plastic ang kanyang desire to help, kung hindi tunay at totoo. We are very happy sa kanyang pagpirma ulit ng kontrata sa ating network. Maraming salamat for being who you are and for being what you've become. We continue to be inspired by you and continue to be motivated in knowing that we have the Mel Tiangco as a Kapuso. I've been telling her this. She is the most credible broadcast journalist in the country. Sinabi nga ng aming chairman, you're the face of the Kapuso Foundation and no one can change that. You are inspiration not only for those on cam but behind cam. Again, Tita Mel, thank you, and we are so proud to have you continue as our anchor for 24 Oras. Dumalo rin sa contract signing sina GMA Integrated News Consultant Grace De La Peña Reyes at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials Michelle Seva at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Naging emosyonal pa si Mel habang pinapanood ang congratulatory messages ng kanyang mga kasamahan sa GMA Integrated News. Ako man din po ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa mga opportunities that had opened to me because of my stay in GMA. At ang pinakamabigat na nga sa lahat na yan ay ang pagtatatag ng GMA Kapuso Foundation. Napakasarap yung nagtatrabaho ka na, nabibiyayaan ka pa sa langit. Hindi rin nakalimutan ni Mel na pasalamatan ang 2 dekada ng tumututok gabi-gabi sa manonood ng 24 Oras at ang pagiging bahagi ng bagong yugto ng GMA Integrated News.
mula sa kaibuturan ng puso ko, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa 24 oras. At patuloy po namin gagampanan ang aming tungkulin para sa inyong lahat. Saan man lugar kayo, nasaan sa buong mundo, kayo'y makakaasa. At inyong mapagkakatiwalaan talaga ang 24 oras. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mas na-enjoy ng ilang magkakaanak ang paliligo sa dagat sa kanilang post-holiday vacation dahil hindi siksikan. Samantala, inaasahan pa ang dagsa ng turista sa Batangas hanggang Hunyo ayon sa Provincial Tourism Office. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dinala ng pamilya Subaldo ang hangover sa Holy Week vacation sa paliligo sa dagat sa Barangay Tabangao, Aplaya, Batangas City. Sa gitna ng tirik na araw, enjoy lang sa paglublob at pagtatampisaw. Pinagsabay na ho namin yung Holy Week at saka yung celebration nga po ng aming lolo. Hindi na nila naranasan ang siksikang beach resorts nitong mga nakaraang araw. Hindi ho matatawaran ng kahit sino man tao yung sobrang saya. Sa partial report ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, 2 pa lang bayan ang nakapagsumite na sa kanila ng tala ng tourist arrival itong Semana Santa. Milyong bilang ang inaasahan kung papasok na lahat ng datos. Lian at San Pascual po together, they have recorded 283,000 visitors. 32 po ang hinihintay natin ngayon. Ang kapansin-pansin ayon sa PTCAO, nasa pre-pandemic level na ang buhos ng mga bakasyonista sa Batangas mula sa iba't ibang lugar. Marami raw natutunan ng opisina sa naging pagbisita ng mga turista sa Batangas. 9.7 million tourist arrival ang nasa projection nila hanggang Hunyo ngayong taon. Madami po kaming nakita na dapat pa naming ilagay sa aming tourism development plan. Madami pa po kaming mga polisiya na dapat hain at ibigay or i-recommend sa ating mga local chief executives at sa ating mga sangguniang bayan at lalawigan para po mas maging maayos ang experience ng ating mga turista. May trend na nakikita ang opisina na taon-taon ay may 30% increase na tourist arrival. Kaya dapat daw na patuloy na pag-ibayuhin ng tourism workers ang pagbibigay serbisyo sa mga bisita. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kalansay na ng matagpuan ng lalaking napaulat na nawawala noong Marso sa isang ilog sa Ibaan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Halos hindi na makilala ang natagpuang kalansay ng tao sa ilog na sakop ng Barangay Balanga, Ibaan, Batangas, mag-aalas 4 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, isang mangingisda ang nakakita sa kalansay na agad nitong inireport sa pulisya. Upon arrival po sa area, nakita nga po nung yung ating skeletal remains. Actually hindi pa siya fully decomposed pero lumalabas na po yung mga kalansay niya. Nakita po na nakasuot ng wristwatch na stainless and then meron pong tabing damit na long sleeves. And accordingly, ito po ay isa pala sa isa sa ating missing person na na-report din sa station noong March 17. 2024. Positibong kinilala ng mga kaanak ang kalansay dahil sa suot nitong damit at suot na relo. Kinilala ang biktima na si Loreto Ramos o mas kilala sa tawag na Tambakol, 73 na taong gulang at residente ng nasabing barangay. March 15 ang taong kasalukuyan nang i-post sa social media ang pagkawala ng kanilang kaanak. Palagi raw umaalis ang tiyuhin ni Rachel at patungo sa ibang barangay sa lugar. Kasi nga po dahil nagka-Alzheimer siya, ayun po ang alaala niya, yung dating sila ay may palayan. Hindi po niya naisip na dito lang siya sa bahay. Lagi po siyang papunta doon. Nabalik naman po siya sa hapon. Tapos nung last time po nung nga pong March 15,
Nagtaka po kami dalaw ng tiyuhin ko dahil hindi na po nakikita. Hinong araw po hindi na po talaga nakabalik. Kahapon ng hapon, inilibing na rin sa Ibaan Catholic Cemetery ang mga labi ng biktima. Hindi na rin ito isinailalim pa sa autopsy. Sa gitna ng pagdadalamhati ng pamilya, tanggap na raw nila na aksidente ang nangyari sa kanilang kaanak. Siyempre po, nalungkot kasi po sa halip na mapapaan niyo siya ng ayos, gayon namin siya nakita, buto na. Kung talagang ubos na ubos, talagang hindi namin siya makikilala. Nagpapasalamat naman ang pamilya na nakita na ang kaanak kahit sa ganitong kalagayan. Payo naman ng pulisya sa publiko. Hihingi ko din po ang suporta ng bawat mamamayan at saka po particularly yung ating mga barangay officials for reporting yung mga hindi po familiar sa kanilang lugar, and baka po katulad po ng ating victim ngayon na merong karamdaman tapos bigla pong hindi niya po alam kung paano napunta doon. So malaking tulong po para po sa ating mga kaanak kung mai-report po agad. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling itinalaga si Kailin Alcantara bilang Honorary Ambassador for Korean Tourism. Samantala, tuloy-tuloy ang training ni John Lucas para sa action scenes sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Patuloy ang pagpopromote ng Sparkle Star na si Kailin Alcantara sa turismo ng Korea sa mga Pilipino sa pamamagitan ng social media, events, familiarization tours at wellness activities. Muli kasi itong itinalaga bilang Honorary Ambassador for Korean Tourism sa Pilipinas. Matatandang isa si Kailin sa mga bibida sa upcoming Philippine adaptation ng 2009 hit Korean drama na Shining Inheritance. Habang patindi ng patindi ang mga action scenes sa Black Rider, tuloy-tuloy din naman sa training si John Lucas para sa mga fight scenes niya. Hindi raw niya pinapalampas ang mga training ng kanilang mga fight directors. Kahit na nagbaboxing na daw siya noon at may alam ng mga suntok at forms, meron pa ring hindi natuturo sa sport na kailangan sa TV. Samantala, matapos mapatay si Catherine, ang karakter ni Marian Rivera bilang may bahay sa may guardian alien, mapapanood na mamayang gabi ang inaabangang karakter niya bilang alien. Abangan ang kanyang touchdown mamayang 8:50 PM pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa sa gitna ng nararanasang matinding init na epekto ng El Nino. Taliwas ito sa nauna nilang pahayag na magkakaroon ng yellow warning sa Luzon grid dahil sa posibleng kakulangan ng supply. Ayon sa Energy Department, hindi raw magkukulang ang supply hanggang Mayo dahil hindi pa naabot ang estimated peak demand. May sobra pa raw na 2,000 megawatts ang Luzon at nasa 200 megawatts pa naman ang kailangang makonsumo ng Visayas at Mindanao bago maabot ang peak demand. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.